Pag-usapan po natin ang prayer. Pakisabi nga sa katabi mo, may pinagpe-pray ka na ba? Ano pinagpe-pray mo? Sino pinagpe-pray mo? So, let us talk about prayer. What is prayer? Ano nga ba ang panalangin? Prayer is communication with our Creator, with our God. Ito po ay pagko-communicate, pakikipag-usap sa ating Diyos. Na po, a healthy communication is a two-way communication. Tandaan natin yan. Kahit sa tao, hindi pwedeng ikaw at ikaw ang nagsasalita. Pagsasawaan ka. Two-way yan. Yan po ay dapat dialogue, hindi po monologue. Pag dialogue, ikaw at yung kausap mo, nagkakaintindihan kayo. Nag-uusap kayo puso sa puso. Kaya pag prayer po ang pinag-uusapan, hindi po nyo dapat isipin na lagi ikaw dapat ang salita ng salita. Hayaan mo sa pakikipagniig mo, sa paglapit mo sa Panginoon, dapat marunong ka rin damahin yung presensya niya, damahin yung kanyang pagmamahal, pakinggan ang kanyang mga sinasabi sa iyo. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Ang sabi po dyan, prayer is communication with God. We do this by praising Him, confessing our sin before Him. Tayo ay humingi ng tawad. Tayo ay nagpupuri, thanking Him and asking Him for our needs and desires. Yun po ang panalangin. Tayo ay dumudulog at humihingi ng awat habag sa Kanya. Prayer is communion with our Creator. When we pray, we engage in loving fellowship with the Maker of heaven and earth. Yan po ang panalangin. Sabi po sa Luke 11:1, Lord, teach us to pray. Sabi ng mga disciples, Lord, turuan mo kami mag-pray. Kung paano tinuturuan ng ibang mga teachers, yung kanilang pong mga disciples, students, Lord, turuan nyo kaming manalangin. Tanungin mo yung katabi mo, marunong ka ba mag-pray? So sa umagang ito, hayaan mo na turuan tayo ng Diyos. Kung tayo ay marunong ng manalangin, hayaan mo sa mga aral ng Panginoon, lalo kang mag-alab sa prayer. Lalo kang ganahan manalangin sa Panginoon. Okay. Sa Matthew chapter 6 and Luke 11, pakisabi po, Lord's Prayer. Dito po makikita natin yung sagot ng Panginoon kung paano ba tayo mananalangin. Meron pong ibinigay ang Panginoon na formula sa prayer. This is very basic. Tinuro po ito sa amin ng aming pastor ng mga bagong Kristiyano po kami. Ang sabi niya po sa amin, wag daw po lagi tayong hingi ng hingi sa prayer. Hindi po dapat yung Panginoon natin penginon. Hindi ka laging hingi ng hingi. Kasi pag hingi ka ng hingi sa prayer, ang tawag dyan, hindi na Panginoon, kundi penginon. Nagigets nyo? Pakisabi sa katabi mo, hindi dapat puro ka hingi. May tinuro ang Diyos, ang Panginoong Hesus, kung paano tayo magpe-pray. Dapat po yung content ng prayer po natin, yung tinatawag na acts. Based on Lord's Prayer po ito, ACTS. Ano po yung acts? Sa prayer po natin, pakisabi po, adoration. Huwag mawawala po yung adoration, yung pagsamba, yung pagpupuri. Ang sabi nga po ng Matthew chapter 6 verse 9, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa panalangin, mga kapatid, bago ka humingi ng mga request mo, sambahin mo muna ang Panginoon. Parang sa tatay, parang sa nanay, sa magulang, sino dito pag may hinihingi ka sa magulang mo, hindi ka agad hingi? Medyo konting papuri, ay talaga naman si mami, ang sarap talaga magluto, grabe ang mami, sobra, ang sipag ng nanay ko. Di ba? Tapos mamaya,
Me, peram cellphone. Di ba? Bago ka humingi, pinupuri mo muna yung magulang mo. Parang sa Diyos din, bago ka humingi, worship the Lord. Nagkakaintindihan po tayo. Next is confession. Pakisabi po, confession. Confession, kinukonfess natin. Hinihingi natin sa Panginoon ng tawad ang ating mga kasala. Bakit? Hindi pakikinggan ng Diyos yung prayer natin kung tayo po ay nasa pagkakasala. Kaya ang sabi po sa Matthew 6 verse 12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Lord, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad po namin sa mga nagkasala sa amin. Napakalaga po sa prayer, humingi tayo ng tawad. Sino po dito, pag nagpe-pray, laging humingi ng tawad? Hindi nawawala yung paghingi ng tawad sa Diyos. Amen. Next is thanksgiving. Ano po ang thanksgiving? Ito yung pasasalamat sa Panginoon. Siyempre, pinatawad ka na ng Panginoon, pasalamatan mo ang Panginoon. Misa nga, hindi mo pa tinatanggap yung hinihingi mo, pinagpapasalamat mo na. Next is supplication. Pakisabi po, supplication. Sabi po sa verse 11 ng Matthew 6, give us today our daily bread. Ang sabi doon. And then sa verse 11, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yun po yung supplication. Matapos mong sambahin ang Panginoon, matapos kang humingi ng tawad at magpasalamat sa Diyos, diyan ka nahihingi sa Diyos. Amen. Basic lang po yan. Minsan kasi hindi natin alam paano ba ako magsisimula. Paano ba ako magpe-pray? Ayan po ang guide. Binigay po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa araw na ito. Ang sabi po ni Billy Graham, sabi po niya, a prayerless Christian is a powerless Christian. Pakita nung yung katabi mo, malakas ka ba? Are you strong? Makikita mo yan eh. Sa mga trials, sa mga temptations, sino po dito nagtatagumpay sa mga trials, sa mga temptations? Isa lang yan, prayerful ka. Kasi pag nagpe-pray ka, nandiyan yung kalakasan. Kaya po yung mga nagbabackslide, yung mga tumatalikod sa Panginoon, isa sa mga cause na wala po yung prayer po nila. Na wala po yung connection nila sa Panginoon. Huwag na huwag mong aalisin yan. Diyan ka kumukuha ng lakas sa lahat ng meron ka. Hallelujah. Next, Matthew 18:19, sabi ng Panginoon, kung may dalawa yung mag-a-agree sa panalangin, pakikinggan po to ng Diyos. Pakisabi po, corporate prayer. Corporate prayer, ito po yung sama-samang panalangin. Kaya, ang ganda sa church. Kasi dito, may kakampi ka na nagpe-pray. Pakisabi nga sa katabi mo, kakampi mo ako. No, kakampi mo ako sa lahat ng panalangin mo. Sa lahat ng iyong dasal. Sama-sama natin yan. Idudulog sa Panginoon. Kapag sama-sama po natin, idudulog sa Panginoon, ang Diyos po ay kumikilos ng malakasan, malakihan sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, pag may mga prayer request tayo, tumatakbo tayo sa church. Tumatakbo tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Nandoon yung mga kapatiran natin. Pakisabi nga sa katabi mo, Amen. Nandito kami. Magpe-pray kami para sa iyo. Hindi ka namin bibitawan. Ang sabi po ng Biblia dito po sa Psalms 95:6, sa panalangin po, maganda rin kung minsan tayo po ay lumuluhod. Sapagkat ang pagluhod po, pagpapakumbabayan sa Diyos. Sabay-sabay nga ating basahin para kay Lord. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker.
Ang sabi doon, let us kneel before God. Subukan mo minsan lumuhod, lalo na pag sa private prayer mo, o kaya sa personal worship mo, o kung tayo-tayo lang naman, maganda po minsan nagpapakumbaba tayo sa Diyos. Kasi pag tayo nagpapakumbaba, nandyan ang pagtaas, ang biyaya, awa ng ating Panginoon. Psalms chapter 63 verse 4, lift up your hands in prayer. Very biblical pa rin po pala yan. May mga nagtatanong, bakit nagtataas kayo ng kamay pa nagpe-pray? Kasi po sabi sa salita ng Diyos, itataas ko ang aking kamay sa panalangin. Sa pagtaas mo ng kamay sa panalangin, itinataas mo ang pangalan ng Panginoon, itinataas mo ang iyong papuri, itinataas mo ang iyong pananampalataya, sinasabi mo, Panginoon, lahat ng bagay kaya mong gawin. Panginoon, all things are possible. Ito pong prayer kong ito, itong hinihingi kong ito, maliit na bagay lang to sa iyo. Kaya tinataas ko ito. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? At ipalakpak natin yan sa ating Panginoon na gumagawa, lumikilos sa ating mga panalangin. Hallelujah. Pakisabi nga sa katabi mo, answered prayer na tayo. Ako, ano man yung pinag-pray natin ngayon, answered prayer na yan. Hallelujah. Pakisabi po, empty chair. Subukan niyo po ito, mga kapatid. Subukan niyo po ito. Subukan niyo. Nung kabataan ko po, walang nagturo sa akin yan. Nagpunta po ako sa church, walang tao sa church. Ang ginawa ko po, kumuha po ako ng isang silya para sa akin, isang silya para sa Panginoon. At ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam ko napaka-busy mo ngayon. Maraming nagpe-pray sa iyo, maraming sumasamba sa iyo, pero nais ko po kayong anyayahan sa upuan na ito upang maranasan ka ang iyong presensya. Alam mo, grabe po, habang ini-invite ko si Lord, talagang bumaba ang Panginoon. At naranasan ko po ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kaluwalhatian. Empty chair. Try po ninyo, minsan, pag pagod na pagod kayo, pag hirap na kayo, kausapin nyo ng masinsinan ng Panginoon. Bigyan nyo siya ng upuan. Alam nyo po, nakatutuwa mga kapatid, dalawa yung upuan, isa sa akin, tsaka isa sa Panginoon. Nung bumaba yung Lord sa upuan na yon, yung presensya niya, alam nyo po, hindi ko po magawang umupo na kaparehas niya. Kasi para bang, ewan ko kabataan po ako noon, parang pakiramdam ko, dinidisrespect ko siya. Sabi ko, Lord, hindi po ako worthy na umupo ng kaparehas mo. So I kneel down before the Lord. Nagpakumbaba ako, lumuhod ako, at lalo ko pong naranasan yung kanyang presensya sa aking pagpapakumbaba. Pakisabi nga sa katabi mo, try natin minsan yan. Ang ganda yan. Amen? Amen? Hallelujah. Then, Matthew 6:6, ang sabi po dyan, basahin po natin ng malakas. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ano po ang context niya? Ang context, ayaw pala ng Panginoon na nagpe-pray tayo ng may pagyayabang. Yung binobroadcast pa. Alam niyo yun? Minsan, di ba, may mga nagdadasal na para ang lakas-lakas, dinig na dinig sa palengke, dinig na dinig sa plaza. Ayaw pala ni Lord yan. Pag magpe-pray ka, huwag mo ipagmalaki. Huwag mo nang ipagsigawan dahil alam ng Panginoon niya. Alam na ng Panginoon niya. Kahit nasa maliit ka lang na kwarto, walang nakakakita sa iyo, nadidinig ka niya. Maniwala ka. Hindi mo kinakailangan ipagyabang ang dasal mo. Once we pray, manalangin tayo ng may pagpapakumbaba. At manalig ka kahit nasa dulo ka ng daigdig, kahit nagtatago ka pa, kahit walang nakakakita sa iyo, kahit walang nakakakilala sa iyo, ang iyong Ama sa langit, nakikita ka, naririnig ka niya, at nararamdaman niya ang iyong panambitan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah!
Hallelujah. Mark 11:24, nabanggit na ito nakaraan, we must have faith when we pray. Ang sabi doon, kung mananalangin ka ng may pananampalataya, kikilos ang Panginoon. Alisin mo pag-aalinlangan. Alisin mo ang pagdadoubt, yung pagiging double-minded. Alisin mo yan. Once na mag-pray ka, mag-expect ka na pakikinggan ka ng Diyos. Pwede po ba yan? At ang Panginoon ay kikilos. Hawakan mo yung katabi mo. Hawakan mo na may pag-pray kita. Papanalangin kita na may pananampalataya at ang Panginoon ay kikilos. Ang Panginoon ay gagawa sa kanyang kapurihan. Amen. John 14:13, ito po yung sinasabi ko na hindi ko kayang tanggapin yung mga nauusong aral ngayon na parang hindi ko talaga kaya. Kasi kinalakihan ko na si Yahweh ay mabuti. Si Yahweh ay dakila. Si Yahweh ay makapangyarihan. Ang sabi po ng John 14:13, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Mga kapatid, sabi po, pag magpe-pray daw tayo, manalangin tayo sa Ama, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. At pakikinggan po tayo ng Diyos. Pero hindi ka makakapanalangin ng taimtim kung galit ka sa Ama. Kung tinitignan mo si Yahweh na kadiliman, kasinungalingan, ang nag-ahari, kung tinitignan mo siyang magnanakaw, how can you pray to the Father? Kung ang tingin mo sa Kanya, masama. Ako po, hindi ko kayang tignan ng Ama nang nababalot siya ng dilim at nababalot siya ng kasinungalingan. Hindi ko po kaya talaga, hindi ko po kaya. Kahit bayaran niyo po ako ng 1 milyon. Kahit bayaran niyo po ako ng 1 milyon, hindi ko po kayang tignan ang ating Ama sa langit. Na siya ay salbahe, siya ay, alam mo yun, siya ay negative. Once na nagpe-pray po ako sa Ama, sa pangalan ng Panginoon, punong-puno po yun ng pagmamahal. Bata pa lang po, tinuro na po ng tatay ko yan. Sabi ng tatay ko, once na magpe-pray ka sa Ama, ang tandaan mo, ang Ama ay mabuti. Ang Creator natin, ang Maker natin, si El Elyon, si Yahweh, the God of heaven and earth, dakila siya. Napakabuti niya. Mapagmahal siya. At once tayo mag-pray sa Kanya sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesus, pakikinggan po tayo ng ating Diyos. Amen! Kung may nangyayaring masama sa atin, kung may mga nangyayaring negative sa ating buhay, huwag po nating isisi sa Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag mong isisi sa Diyos. May mga tao kasi, pag may nangyayaring masama sa kanila, nagagalit sa Diyos. Sinisisi sa Diyos. Huwag mo isisi sa Diyos. Baka naman may pagkukulang ka rin. Baka naman consequence yan ng mga mali nating desisyon. Tama po? Tama po ba yun? Huwag dapat isisi lagi sa Diyos. Baka dapat tignan din natin, ano ba naging pagkukulang ko sa pinagdadaanan kong problemang to? Hallelujah. Praise God. Manalangin ka sa Ama. Tandaan mo, ang ating Ama ay mabuti, dakila, makapangyarihan. At kapag nanalangin ka sa Kanyang anak, papakinggan ka niya. Kahit may mga pagkukulang ka, kahit sabihin na natin na palayo ka sa Kanya, kahit sabihin na natin na, alam mo yon, hindi ka karapat-dapat sa mga pagpapala na pwede mong tanggapin sa Kanyang awat habag. Once na manalangin ka sa Ama, sa pangalan ng Kanyang anak, pakikinggan ka niya. Palakpakan po natin ang Diyos. Ikaw na nagpe-pray para sa magulang mo, ikaw na nananalangin para sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa ating bansa, God will answer your prayers. Pakiganon ngayon katabi mo. Man, papakinggan ka ni Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pakisabi po, family prayer. Sino po may family prayer? Simulan po niyo yung family prayer niyo. Simulan po niyo. Nung panahon ng pandemya, diyan po kami
talagang dyan na-revive yung family prayer namin. Na-inspired po ako doon sa may-ari po ng SM, Henry C. Jr., yung may-ari ng SM. Nung panahon ng pandemya, nagpatotoo siya na ang kanyang pamilya, ang kanyang pong buong pamilya, nagba-Bible study, nananalangin, kasama na po yung mga empleyado. Sabi ko, kung itong mayamang taong ito, nananalangin, nangangailangan ng Diyos, tayo rin. Higit tayong nangangailangan. Kaya simula po noon, hindi po nawala po yung family prayer sa amin. So, simulan po nyo. Kahit magulo ang mga bata, malilikot, okay lang po yun. Hayaan yung lumaki sila na nakakagisna nila na nananalangin yung kanilang pamilya. At makikita po nyo, sila na mismo magyayaya. Mga anak namin po, sila na minsan po nagyayaya. Oh, Daddy, family prayer na tayo. Family prayer. Wow, ang sarap magkaroon ng pamilya na nananalangin. Praise God. Hallelujah. Praying couple. Sino po dito ang mag-asawa? Magkatipan. Napakaganda po niya, no? Meron kang prayer partner. Napakaganda na kayong mag-asawa. Kayong mag-boyfriend, girlfriend, hindi lang kayo puro date. Sino may mga boyfriend, girlfriend dyan? Huwag kayo puro date, ha? Mag-ipong kayo. Mag-ipong kayo dahil, syempre, pag nag-iipong kayo, alam nyo na papunta na yan sa kasalan. Ang daming boyfriend, girlfriend, puro date. Alam nyo, nung kami po mag-boyfriend, girlfriend ni Ate Chris, isa ho sa paborito namin puntahan, Prayer Mountain sa Antipolo. Ang sarap pag nananalangin kayo. Pero syempre, dapat simulan muna dito, personal prayer. Okay? Kasi paano ka magiging anointed sa prayer, paano ka magiging mahusay manalangin, kung sa personal mong buhay, hindi ka nagdadasal, hindi ka nananalangin. Di ba? Dapat sa personal na buhay mo, meron kang araw ng panalangin talaga sa Diyos. At ang panalangin sa Diyos, hindi lang laging ikaw nagsasalita. Ako po, may panahon na sa panalangin ko po, nakikinig lang po ako ng worship song. May mga panalangin po ako, nakikinig lang po ako ng Word of God, nagbabasa lang. O kaya, yung apps mismo nagbabasa ng Bible sa akin. O kaya, minsan, puro pasalamat lang ako. Wala na akong ibang ginawa kundi magpasalamat. Kasi po nakakasawa din pag yun at yun din yung sasabihin mo. Iba-ibahin mo. Relationship yan eh. Isipin mo yung kaibigan mo, yun at yun ang kwento. Di ba magsasawa ka? Tama po. Maganda po sa communication sa Panginoon, iba-ibahin mo. Minsan po masarap mag-pray ng pupunta ka sa hardin, may garden kayo sa bahay. Sino pong may likod bahay? Punta ka sa likod, mag-pray. Diba? Habang umiinom ka ng kape, habang nagtsatsaa ka. Diba? Iba-ibahin mo. Punta ka sa mall, mag-isa ka lang, umiiyak ka, Lord, I am not alone. I am not alone, Lord, kasama kita. No? Gugulat yung mga tao, umiiyak ka, nagmumol ka. Hindi nila alam, nagpe-pray ka. Nadadama mo yung presensya ng Diyos. Pero wag naman, simplihan mo lang. Simplihan mo lang. Ako po, nung kabataan ko po, wala pa po akong girlfriend noon, dinidate ko si Lord. No? Pag sasabihin ng mga kaibigan ko, saan ka punta? May ka-date ako. Wala ka namang girlfriend. Si Lord, ka-date ko. Magpe-pray ako sa mall. No? Try po ninyo. Ang panalangin sa Panginoon, iba-ibahin mo. Yung relationship yan eh. Dapat gumawa ka ng bago. Dapat kuminsan, ibahin mo. Kuha ka ng silya. Di ba? Yung isa naman po kakilala ko, ang ginawa niya, lola na po siya, ini-spread niya sa sahig yung mga pictures ng kanyang mga anak, sa asawa nila, mga apo, nakaspread yan. Tapos habang tinitignan niya yung mga picture ng buo niyang pamilya, pinagpe-pray. Maganda po, di po ba? Maganda po. Palakpakan po natin ang Panginoon.
personal prayer. Be flexible, have the freedom kung paano mo siya gagawin. Amen. As long as it is biblical, hindi siya against the Bible, against the Word of God, pwede niyo pong gawin yan. Huwag niyo pong iisipin na, oy, kahit ano daw gawin ko, pwede. Pwede rin, basta titignan mo rin yung Biblia. Pag di ka nagkakasala, nag-glorify mo si Lord, at hindi mo nababiolate yung mga salita ng Diyos, pwede po natin gawin yan. Amen? Praise God. May 3 sagot ang Diyos sa prayer. Ang ganda po nito. May 3 sagot ang Diyos. May dahilan bakit hindi niya sinasagot yung prayer mo. Sabi mo nga sa katabi mo, may reason si Lord. Huwag kang malungkot, huwag kang magtampo ka agad, huwag kang agad mag-backslide. Ano ka? Hindi lang binigay na-discourage ka na. Baka mamaya bukas na pala yung sagot sa panalangin mo, tapos hindi ka pa nag-worship, hindi ka pa Di ba may mga tao na ang tagal nilang nagpe-pray, pagkatapos dumating yung panahon na nagsawa na sila, binitawan na nila yung prayer nila, inayawan na nila si Lord, yun pala, parating na pala yung pinagpe-pray nila. Nasusundan nyo? Dapat po alam natin yung sagot lagi ng Diyos. May 3 sagot ang Diyos sa prayers. God answers all prayers in 3 ways. Yes, because you deserve it. Minsan may mga prayers si Lord na ibibigay sa'yo kagad. Instantly. Meron po yan. Sino pong naranasan yung ganyang panalangin na, eto pinagpe-pray mo, ayan na kagad yung sagot. Naranasan nyo na yan? Ako po, kami po, mga kapatiran, naranasan yan. Minsan hindi mo pa nga pinagpe-pray. Ayan na. Gumagawa na ang Panginoon. Amen? Ano pa po sagot ni Lord? Sumasagot din siya ng no because you deserve better. Huwag niyo pong isipin na kapag may pinagpe-pray kayo, hindi binigay sa inyo ng Diyos, hindi kayo mahal ng Diyos. Hindi kayo pinapansin ng Diyos. Hindi kayo pinagmamalasakitan ng Panginoon. Hindi nakakaabot sa Panginoon yung prayer niyo. Hindi po. Kaya lang hindi binibigay yan kasi mas may better. Mas may higit pa dyan na ibibigay sa iyo si Lord. Kung agree po kayo dyan, malakas nga po na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Pangatlong sagot ng Panginoon, maghintay ka lang. Ang sabi dyan, not yet because the best is yet to come. Pinaghihintay ka niya. Kaya kanya pinaghihintay dahil may perfect time si Lord. Huwag kang mainip. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mainip. Huwag kang mapagod. Huwag kang magsawa. Huwag kang huminto manalangin. Meron pong panalangin na dapat natin ituro sa ating mga anak at sa ating mga sarili. Taas niyo po yung mga kamay niyo. Pag hindi niyo alam yung mga pagpe-pray niyo, ito po. Okay. Number 1, itong thumb. Taas niyo yung thumb. Sino yung pagpe-pray ninyo? Pag-pray niyo yung pinakamalapit sa inyo. Inyong asawa, mga anak, mga kapatid, friends, family, friends, mga taong malapit sa iyo. Tama? Amen po? Tapos itong index, turuan mo siya. Sabi mo, eto, pagpe-pray mo yung mga nagtuturo sa iyo. Yung mga nagtuturo. Mga teachers, sa school, trainers, pag-pray nyo. Pastors, ipag-pray nyo po sila. Next, anong sunod dyan? Middle. Yung middle. Para pangit. Pangit. Basta itong middle nyo, yan po ay para sa mga leaders natin. Leaders. Siya kasi pinakamataas di ba? Mga leaders, president, vice president, senators, congressman, governors, mayors, vice mayor, hanggang barangay captain po natin. Pag-pray natin yung mga leaders. Parents, leaders po yan. Pastors, leaders po yan. Lahat ng leaders natin. Next, ano sunod po? Itong suotan ng singsing. Ito yung medyo pinakamahina. So pag-pray mo yung mga may sakit, mga may problema, mga nasalanta ng bagyo, yung pinakamaliit, yung pinky. Ganun yung pinky.
Yan. Ikaw yan. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yan. Ikaw, ipag-pray mo, last mo ipag-pray yung sarili mo. Last mo ipag-pray sarili mo. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Pakisabi po, popcorn prayer. O baka mapasali kayo sa mga prayer meeting at sabihin ng prayer leader, popcorn prayer. Isipin nyo, yung popcorn, kakain tayo na. Hindi po, yung popcorn, di ba, para pumuputok, pak, naputok. Pag sinabing popcorn prayer, nakabilog kayo niyan, pag nararamdaman, nasa 10 kayo, o 15 katao, popcorn prayer, sabihin ng prayer leader nyo, hindi ka magpipray ng mahaba, bawal magpray ng mahaba dyan. Maiksian lang. Kung ano yung ilagay ng Panginoon sa'yo, i-pray mo lang siya. Hindi siya naka-program na ikaw. Hindi po, kung sino lang yung gusto mag-pray. Kaya lang, ang problema ng popcorn prayer, minsan, ang tagal mag-pray, yung pala tulog na pala yung mga kasama mo. Kaya didilat-dilat ka rin. Okay, joke lang po yun. Okay, Isaiah 1:15, hindi papakinggan ng Panginoon yung panalangin na binabalot po ng kasalanan. Napakalaga yung pagpapakumbaba sa Panginoon. May mga nagtatanong, bakit hindi ako pinapakinggan ni Lord? Baka naman, may kasalanan tayo na kinasasadlakan. Iba po yung nagkasala. Iba rin po yung namumuhay sa kasalanan. Medyo mabigat yan. Yung namumuhay sa kasalanan, may kinakailangan siyang gawin para i-correct, ituwid yung kanyang buhay. Nasusundan po natin. So, dapat po natin alalahanin yan. Philippians 4:6, pakisabi sa katabi mo, huwag ka na mag-worry. Huwag ka nang ma-stress, huwag ka nang ma-depress, huwag ka nang mag-alala, dahil ang sabi ng Philippians 4:6, basahin mo ng malakas sa kanya, be anxious for nothing. Huwag ka nang mag-alala. Ano mga pinag-aalala mo? Marriage, huwag mo nang mag-alala. Bahay, wag na. Bahala na si Lord dyan. Sasakyan, bahala na si Lord. Ano man yung pinag-aalala mo? Health, ano pa po? Financial stability, future, ano man yung pinag-aalala mo, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala. Ano dapat mong gawin? Pakibasa ng malakas sa katabi mo, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Huwag kang mag-alala, kundi ang sabi diyan, manalangin ka ng may pasasalamat. Hindi ka lang basta magpe-pray, kundi manalangin ka na nagpapasalamat ka sa Diyos at pagpapalain ka niya. 1 John 5:14, ito po, sure na sure. Gusto niyo po ba yung pinagpe-pray niyo talagang pakikinggan ng Diyos? Walang no, walang rejection, ito po. And this is the confidence that we have before Him. If we ask anything according to His will, He hears us. Pakisabi po, wow. Ano man daw pagpe-pray natin sa kalooban ng Diyos, papakinggan ng Diyos. Pastor, paano ko malalaman kung kalooban ng Diyos? Pag-uusapan natin minsan yan. Pero sa miksi lang, alam mo kung kalooban ng Diyos kapag wala kang binabiolate na Word of God. Alam mo na kalooban ng Diyos yan kapag mapapupurihan ng Panginoon. Mag-glorify ang Panginoon. Hallelujah. Next, pakisabi po, Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ano po ang Amen? Kadalasan sinasabi natin ang Amen, yan yung pinakahuling sinasabi natin pag nagpe-pray tayo. Well, ang Amen po din ay agreement. Nag-a-agree ka? Amen po ay isa sa mga pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero every time na sinasabi po yung Amen sa prayer, lagi ko pong inaalala na ang panalangin ay hindi natatapos sa Amen. Hindi ibig sabihin na nag-Amen ka tapos ka na mag-pray. Tapos gagawa ka na ng mga bagay na hindi para sa Diyos. Kaya pala hindi pinapakinggan yung prayer mo kasi akala mo, natapos na yung prayer mo, dahil nag-amen ka na, tapos gumawa ka na ng bagay na hindi sa Panginoon. Hindi po.
yung buhay po natin, pagkatapos po natin manalangin ng amen, hayaan mo na maging kalugod-lugod po ito sa harap ng ating Diyos. At once na binigay na yung panalangin mo, hindi pa rin po nagtatapos yung prayer sa answered prayer, kundi patuloy ka magpasalamat sa Diyos. Patuloy ka magpasalamat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, hayaan mo na sa aming patuloy na pananalangin, patuloy na makita ka sa aming buhay. Sabi po, kung sino lagi naming kausap, nagkakahawaan ito. Hayaan mo, Lord, na mahawaan mo kami kahit kaunti ng kabaitan mo, kaamuan mo. Mahawaan mo kami ng pagiging mahabagin mo, pagiging mabuti mo. At Lord, lahat ng panalangin namin, hindi pa man namin ito nasasabi. Hindi pa namin ito na bibikas. Alam namin na alam mo na ito, O Diyos. At ang lahat ng ito, hiningi namin, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. At nananalig kami sa tamang panahon na itinakda mo, according to the perfect time that you provided, you are going to answer all our prayers. In Jesus' name we pray. Amen and amen.